kagaya ng yung mga congenital na problems, yung pagkaduling, at iba pang mga abnormalities. Malaki yung problema natin noon kasi nung mga 1998, yung pagsusuri sa dami ng iodine sa katawan, lumalabas na yung levels ng Pilipinas masyadong mataas at maituturing siyang isang public health problem. Parang yung kung dapat ang iodine sa katawan nasa 100, dapat ang normal 100 micrograms per liter, yung sa Pilipino nasa 70 plus noong 1998. Tapos yun nga, so malaki yung problema at dapat gawa ng paraan. Tapos po, in-implement nga yung batas since 1995. Tapos ano na po ngayon ang estado natin? Nag-improve naman po ba? Ang laki ng na-improve magmula noong 2003. Gaya na sabi ko kanina, kung dapat ang median, ang tawag natin doon, median urinary iodine excretion, dapat mga 100 micrograms per liter yon. Ang atin ngayong level ay nasa 132 micrograms per liter. So nasa normal na level siya. Kaya lang na ang problema ngayon, mga buntis at mga nagpapasusong ina, yung kanilang iodine levels ay mababa kung i-compare sa dapat. Mababa pa rin. So talagang merong problema. Tapos, yung sa general population, kailangan nating alagaan yon kasi baka parang kailangan ma-maintain yung level na yon. Kung hindi, magiging babalik tayo sa dati nating situation. So meron po ba ng parang focus sa mga pregnant at saka nagpapasusong ina kung nandun sa kanilang grupo yung medyo problema pa? Sa iodized salt, wala. Dapat kasi talagang itiyak na merong access ang lahat ng population. Doon sa mga pregnant women na nasa lugar na hindi pa masyadong magandang iodized salt, talagang iodine supplement ang dapat na ibigay sa kanila. At ibinibigay po yun sa ating mga rural health o mga barangay health stations. Kailangan i-set up yung system na yun, ma'am. Okay. Mapunta tayo dito sa ating publiko, Miss Didi. Ano po ba yung kanilang mga misconception sa paggamit ng iodized salt? Kasi ang iba parang hindi naman, wala namang pakialam kung hindi iodized yung kanilang binibiling asin. Okay. Sa pag-iikot natin sa Pilipinas, makikita natin na karamihan ng tao akala nila yung asin na manipis, yun lang ang iodized salt. Yung fino. Fino lang, oo. Pero ang totoo lang ngayon, meron kahit na yung tinatawag nating rock salt o yung medyo malalaki yung butil, iodized din siya. Okay. Ano pa po? Maliban pa dun sa akala nila idadagdagan nila rin yung kain ng asin. Yun, hindi dapat naman dadagdagan pala nila yung kain. Yung iba naman akala nila gamot yung iodized salt, kaya dinadagdagan nila yung gamit nun. Yung iba talagang hindi nila alam. Hindi nila alam na mahalaga. Yung iba alam nilang mahalaga ang iodized salt, pero hindi nila alam kung bakit siya mahalaga. Okay, putulin muna natin sandali, Miss Didi, yung ating usapin at babalikan natin yan pagkatapos ng ilang paalala. Wag po muna kayong aalis mga tagapakinig at saka we'll take lang a very short break at pagbalik natin ay pagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol sa iodized salt. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang labis na pagkain ng maaalat ay sanhi ng sakit sa puso at bato? Mahalaga na limitahan ang paggamit ng asin sa pagkain, ngunit siguruhin na iodized ito. Iwasan ang maaalat na sausawan sa hapagkainan tulad ng patis, toyo at bagoong. Iwasan ang madalas sa paggamit ng vetchin, seasoning cubes at panggisa. Hanggat maaari, iwasan ang pagbili at pagkain ng mga produktong nagtataglay ng asin o sodium. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation.
Okay, nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama pa din natin si Miss Maria Lourdes A. Vega o si Miss Didi. Siya po ang Chief ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council at siya rin po ang in charge doon sa Secretariat sa isang interagency technical working group ng National Salt Education Program. Miss Didi, tuloy po natin ang ating interview. Sige po. Oo, paanong paraan po ba natin hinihikayat yung mga mamimili na tangkilikin yung regular na paggamit ng iodized salt? Okay, ang paggamit ng iodized salt, sinasama 'yon sa mga nutrition education classes na ginagawa sa buong Pilipinas. Kasama 'yon dun sa daycare parents, parang yung parent effectiveness seminar ng DSWD, kasama yun sa ginaganap ng mga nutrition education classes. Doon din po yan sa 4Ps, Ma'am Didi. Po? Doon sa pang-tawid Pilipino. Oo, dapat na pag-uusapan din yun doon. At saka sa mga rural health units natin. Nagkaroon ng panahon na meron tayo tinatawag na patak sa asin, kung saan nagpupunta sa palengke yung mga inspector para tignan kung may iodized yung asin, at yun, malaki ang naitutulong sa pagpapataas ng antas ng kaalaman ng mga tao sa iodized salt. Tapos iba-iba din may kanya-kanyang style ang mga local governments. Halimbawa nun, meron tayong alam na isang local government na meron siyang rekorida, yung meron sasakyan na nag-iikot, nag-a-announce na mahalagang iodized salt, bakit mahalagang iodized salt, tapos may dala din siyang iodized salt na ibebenta. At saka marami rin po, ang alam ko rin, Miss Didi, marami sa ating mga barangay health worker at saka barangay nutrition scholar na i-engage din sila sa pagtitinda at saka pag-promote ng iodized salt. Yun, kasama yun. Oo. Kasi parang ginagawa nilang livelihood. Yung iba din, ganun ang ginagawa nila. Tapos meron din pong sabi nyo nga kanina, noon meron pa tayo ng patak sa asin. Posible kasing wala na yung maingay na pag-conduct ng patak sa asin. Pero sa mga local government, meron pa rin mga regular na ikot ang mga rural sanitary inspector para magtingin sa mga palengke. Di po ba? Kung iodized yung asin. Ang ginagawa ngayon ay babalikan yung experience ng patak sa asin para malaman kung ano yung maganda at hindi maganda, para makagawa tayo ng parang bagong patak sa asin na mas makakatulong sa pagpapalaganap ng paggamit ng iodized salt. Okay. Ma'am, siguro hindi lang naman local government ang involved dun sa pagsulong ng paggamit ng iodized salt. Sino-sino po bang mga ahensya ang tumutulong sa pagsulong? Ngayon, ang Department of Health ang nangunguna doon sa pagbabalik tanaw sa patak sa asin para malaman natin kung paano tayo gagawa ng bagong kampanya para mahikayat ang tao na gumamit ng iodized salt. Ikalawa, the Department of Education, tinitignan niya ngayon yung curriculum ng elementary schools para malaman kung at paano maipapasok yung mga usapin tungkol sa iodized salt. Kaya mas maganda yun kasi talagang for life na yun pag natutunan ng bata. Yun ang at saka yung mga NGOs din, kasama yun nga lang, minsan hindi siya ganun kaingay, kundi mga sa one-on-one na counseling, yun, dun siya mas nasasabi ngayon. Ma'am Didi, yung mga mismong nagtitinda at saka gumagawa ng asin, involved ba rin sila sa pagsusulong ng paggamit ng iodized salt? Yes, in a way. Pero mas involvement nila yung pag-iodize ng kanilang asin. Okay. Yun ang kanila parang pinaka-primary na tungkulin. Kaya nila na yung kanilang asin na ibebenta sa palengke para sa tao ay talagang iodized. So, paano naman matitiyak ng ating consumer na iodized salt yung nabibili nila? Basta ba sinabi ng producer na iodized, maniniwala na yung consumer natin, Ma'am Didi? Dapat maghahanap siya nung parang packaging, either yung sako na pinaglagyan ng asin, dapat nakalagay doon na iodized siya, or dapat nakalagay siya sa isang supot na meron tatak na iodized salt. Para at least masigurado tayo na iodized yun. Pwede rin naman makipag-ugnayan sa local government para tanungin sa local government kasi meron naman paraan ng pag-test
meron kang gagamitin na isang solution, ay papatak mo sa asin. Kung magbago yung kulay ng asin, yun ay isang palatandaan na siya ay iodized. Okay. So meron naman pala ng paraan pati yung Meron mga paraan. Okay. Okay, sa puntong ito, maraming salamat Miss Didi sa iyong oras para mag-share sa ating mga tagapakinig ng mga bagong kaalaman tungkol sa iodized salt. Meron po ba kayong parting words para sa ating mga tagapakinig? Isa lang paalala na yung asin, napaka-ordinaryong gamit natin, pero napakahalaga ng paggamit ng iodized salt sa pagiging magandang uri ng ating population. Makakatulong ito sa pagiging mas matalas ng isip, mapiprevent yung iba nating mga problema sa yung congenital na problems, at kaya sana talagang ugaliing maghanap ng iodized salt sa palengke. Ayan, gagawin natin yan, sabi ni Miss Didi. So maraming salamat po ulit, Miss Didi, Miss Maria Lourdes A. Vega. Oo. Siya po ang Chief ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council. Maraming salamat po muli. Okay. Sa atin pong pagbabalik, makikipagbalitaan na tayo sa ating One Nutrition Reporter para sa accomplishments ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Huwag po kayong bibitiw at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalagang panatilihin ang tamang paglaki ng mga bata? Pakainin sila ng wastong pagkain at subaybayan ang kanilang timbang. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Asek Bernie pong muli dito sa One Nutrition, One Nation. Pakinggan naman natin ang ating One Nutrition reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council para ibahagi ang accomplishments ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Masustansyang hapon, Ms. Liza. Masustansyang hapon din, Asek Bernie, at gayon din sa ating mga tagapakinig. Ma'am Bernie, maraming mga pagtitipon na naganap noong nakaraang linggo. Kasama na dito ang ika-26th Annual CDNPC and BNS Convention sa Manila noong November 18 na may temang CDNPCs and BNSS Partners in Improving Maternal, Newborn, and Child Health Nutrition. Si Senator Alan Peter S. Cayetano ang naging panauhing pandangal kung saan binigyan niya ng diin ang importansya ng nutrisyon, ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga BNS at nutrition worker, ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos para mapabuti ang sitwasyon ng bansa at kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipag-ugnayan. Ang convention ay dinaluhan din ni Representative Angelo B. Palmones ng Agham Party List. Mahigit na 400 katao ang dumalo. Okay, ang dami pala ng dumalo, Miss Liza. Congratulations sa National Capital Region NNC at pati na rin sa ating Regional Nutrition Program Coordinator na kabe-birthday din si Miss Mila Federizo, or happy birthday Miss Mila, belated nga lang. Okay, naging matagumpay din ang naganap na ika-9th Bohol Provincial BNS Congress noong November 16. Si RNPC, Let Mission naman po ang nagbigay ng inspirational message kung saan binigyan niya ng diin ang mahalagang papel na ginagampanan ng BNSS sa pagpopromote ng nutrisyon. Mahigit na 1,000 BNSS ang dumalo sa Bohol Provincial Congress. Lubos na natuwa ang mga BNS nang ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng bagong weighing scale at narinig ang magandang balita mula kay Governor Edgar Chato na ang lahat ng BNSS ay magiging PhilHealth members na at insured pa ng 10,000 pesos ang bawat isa. Wow, nagulat na ako kanina na 400 yung nag-attend ng BNS at saka DNPC convention sa NCR. Ito pala, mas grabe pa kasi Bohol provincial lang ito, no? Opo, ma'am. And 1,000 BNSs ang dumalo.